Alam nyo, matagal na tayong niloloko nitong BBM administration nito, pati military natin, hindi na natin maasahan. O, tingnan mo kung ano, kapul-pul ng BBM. Mag-accept siya ng EDCA, mag-accept siya ng Japanese troops dito. Walang kapalit. When I'm in Davao, I feel very relaxed because I know, hindi ako ma-pickpocket, hindi ako ma-hold up. You go to Manila, it's chaos. Ayan, sinasabi mo, magpabain pa ito ng 6 months, patay na sa gutom. Of taxpayers' money happened under his administration. That's the legacy that he will leave us and we will never forget. Sa tatay niya, martial law, never forget. Dito, never forget the maleta. Dating Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon, walang takot na binatikos ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Welcome back to Kaakibat TV. Nitong lumipas nga na araw ay dumalo si Atty. Rowena Guanzon sa araw ng Davao kasabay ng ika-81st birthday ni dating Pangulong Duterte, na kung saan naglabas ng matinding pahayag si dating Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon laban sa kasalukuyang administrasyon, na matapos nga ang kanyang talumpati ay humarap agad ito sa media para sa isang interview. Nauna nga sa kanyang binitiwang salita laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung gaano kapulpul mag-isip ang Pangulo na nagpatayo ng mga EDCA sites sa Pilipinas na walang kapalit. Pangalawa, ang matindi at negatibong resultas ng oil crisis na inaabangan. At pangatlo, ang legacy na iniwan at tiwanan ng mag-amang Marcos na sina dating Pangulong Marcos Sr. at kasalukuyang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayon pa ni Atty. Rowena Guanzon, this is the biggest looting of taxpayers' money in the Philippine history. Para sa buong kwento, narito ating panurin ang pahayag ni dating Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon ukol sa kanyang mariing batikos sa umano'y malawakang isyu ng nakawan sa paggamit ng public funds sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Narito ang video. Nag-usap na po kayo ni VP. Hindi pa. Iba nga, tatakbo Vice President, siya Presidente, hindi rin niya alam eh. Ito ang masaya nga. Tapos is non-traditional campaign. Social media. Well, as you know, I have an edge. I have TV shows. In Net25, a radio program in Radio Aguila, a TV show in SMNI. I have my own Facebook. I dance in my TikTok. Hawak ko ang kabit. Hawak ko ang kabit. I think the people, the DDS like me because number one, I'm Bisayan. Number two, I'm honest. Number three, totoong tao ako eh. Hindi ba ako mahal ko talaga. Alam mo, Carmen, pahilas ba? Totoo talaga akong tao. Yung mga kuwan-kuwan nila nga, matapobre yan, kaya kung di ka naka-Rolex, siya ganani mo. Hindi, ikaw ang pinag-uusapan natin, si Lamas. Ang sinabi ko, Lamas, hindi ka nga naka-Rolex dyan eh. Eh kung mag-Rolex ka, magdududa na talaga ako, tinakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Ano ba naman ang income mo? Laging wrong context eh. Si Rowena Guanzon, ito lang ang challenge ko sa kanila. Sige ko nilag libak, sige ko nilag troll. Do they really think it affects me? Kalamira akong TikTok. Bawal ang kabit. Bawak ko ang kabit. Doesn't affect me. You know why? I have no ambition. Lahat na ng ambisyon na gustuhin siguro ng ibang tao, nakuha ko na, naggawa ko na, nakamit ko na lahat ng ambisyon ko. All I wanted was for my parents to have a long lives, and God gave that to us. They died at 95. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, nagawa ko na. I am the only Filipino lawyer that has a book listed in the U.S. Library of Congress, the Anti-Sexual Harassment Act, Notes and Cases, and in the National Library of Australia, Harvard Law Library, Stanford Law Library, Yale Law Library, University of Berkeley Law Library. I dare them to say
they also have a law book in these universities. Sabi nila, sira talaga ulo ng Rowena Guanzon na yan, no? Ayan, ha? Sira pa ulo ko niyan. I-imagine kung hindi sira ulo. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, nagawa ko. On my own merits, wala kawat, and I'm grateful to my parents. Sila, ambisyon lang nila eh. Senador sila, kay nanay. Para magsikat sila. Alam ko na mga kabahay, kanya-kanya ambisyon naman tayo. Pero ako, hindi ako magsisenador para sumikat ako. Kasi ngayon pa lang sikat na ako. You agree with me na ngayon pa lang sikat na ako? Oh. I'm not running for senator para sumikat ako. Tulungan ko lang si BP Sara. Kasi pinagkakaisahan nila eh. Nakita ko. No? Ipulihan naman ni nila. Impeachment na naman. Attorney, good afternoon. I will follow this court. Attorney, do you intend to be part of the slate, senatorial slate of VP Sara? If she invites me, it would be my honor. Nauna na kasi nagsabi si VP Sara na may 4 na politiko o senatorial candidate possible na lumapit sa kanya. Are you one of them? Well, whatever she says is true. What did she say? Because I don't know. I just heard you. I don't really know what she said. But whatever it is she said is true. Ma'am, good afternoon, si MJ Mondiharman of the News. You mentioned earlier EDCA. There were many attempts in the previous administration na maglagay po ng EDCA site sa Davao. What is the edge of Davao City government, ma'am, or the Davao City people na wala pong EDCA site ngayon na may gera po sa Middle East? Bakit kayo mag-EDSA side dito? You will attract, you will be a target. And then your mga negosyo will be disrupted. Gustong-gusto ng mga armed forces of the Philippines may EDCA. Dagdag na naman sa budget nila. Alam nyo, matagal na tayong niloloko nitong BBM administration nito, pati military natin, hindi na natin maasahan. Pero mo sabihan tayo ni Browner, whose I think family is also from Negros, na ready na sila in case i-attack ng China ang Taiwan. Ready siya magpadala ng mga Pilipino doon. Ginoo ko. So may labot na to sa Taiwan din nga. Ipadala man mo dito ang mga igsoon. Ikaw ra dito, General Browner. Samang ka. So may labot naman ilang gira. Diyos ko. O, bayaran tayo ng Taiwan, no? Padala kami dyan ng soldiers. Ilang $billion. Mag-aid ka dito ang Japan. Oh, bigyan nyo kami. Aid. $100 billion in aid. Oh, bakit walang kapalit? Oh, tingnan mo kung ano, kapulpul ng BBM. Mag-accept siya ng EDCA. Mag-accept siya ng Japanese troops dito. Walang kapalit. Ang tariff reduction niya kay Trump, pahay. Kadako-dako, gid sang 1% lang, gid. Ang giminus ni Trump, yan, iadto pa gid siya dito. Yang Indonesia, nitawag raman. Indonesia's oil. Malaysia's oil. That's the difference. Yung nga mga sinasabi nun, pro-China si Digong, in the end, Digong is right. How do you think will the Filipinos be if this goes on for months? We will all march to Malacanang and demand that he gives us food every day. Hindi na mabubuhay ang Pilipino. Ngayon pala nga, nag-strike na eh. LGU na naman ang kawawa. Kasi sabi naman, LGU, maghatid na naman kayo ng bigas at sardinas sa bawat bahay. Unsa naman eh. Wala naman silang pinapadala sa LGU. You still have jobs now. But how much is food? How much is electricity? How much is gasoline? Ako ngayon, somebody asked me for a meeting. You come to near my place, so where I am now. Otherwise, di ako magka-meeting sa inyo. Driver ko, sweldo lang.
Wala nang trabaho. Gusto na nga pumasok eh. I can take care of myself. I can even drive. Yung ayaw na ayaw ko talaga dyan. Sabihin pa nila tayo na, hoy, mag-inot-inot ka mo kung sa Ilonggo pa bala. Kasabot mag-inot-inot? Hoy, mag-inot mo. Magtipid kayo. Ayang Pilipino ra ba? Gahi kay ta. Tay. Kita na po'y tagaan sa obligasyon na ni atang gobyerno. When I'm in Davao, I feel very relaxed because I know hindi ako ma-pickpocket, hindi ako ma-hold up. Yeah, the food is good, affordable. You go to Manila, ba, it's chaos. Ang parlor na favorite ko, nagamay na ko na nga parlor sa mga bayot. Magsira naman sila 4 o'clock. Kaya hadlok sila ma-hold up. Ganyan na ngayon sa Manila. Kaya ang sinasabi mo, pabain pa ito ng 6 months, patay na sa gutom. Attorney naman siya po biya ipilipiyang na nabalaka siya, grabing pangangamba kung lahi na daw ang administration, di pa palayo ng ligasiya. Ay ito ang So may ligasiya. Unsa pa daw yung ligasiya? O siya ningon, unsa yung ligasiya? Wala. Katong bridge dito sa Davao, yatong ligasiya. So may ligasiya niya. Bagay na una na rin The isinagawa ni retired biggest Master looting Sergeant Orly Guteza of taxpayers' money happened under his administration. That's the legacy that he will leave us and we will never forget. Sa tatay niya, martial law, never forget. Dito, never forget the maleta. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Meron kaming